Ayun, good morning mga kabisik. Dito tayo ngayon sa ating pinaka-opisina, no? So, meron lang kasi akong gustong ipakita sa inyo na may dumating akong mga parcel na online. Ito. Ito siya. Bali, 3 parcel ito. Mga pyesa ito ng electric fan. At ito, meron din itong isang pyesa na para sa chargeable solar light, no? Kaya lang parang fail yata itong na-order ko. Mukhang mali yata siguro. Malalaki yung mga resistor eh. Ewan ko kung magka-match ito. So, titingnan lang natin. Meron ditong mga ito mga bushing ng electric fan. Marami kasi akong gagawin electric fan. So, subukan natin buksan para makita natin. Bali, 50 pieces to. Sa halagang 205, 50 pieces. So, mura kasi siya. Nagkakahalaga lang siya ng 5 pesos bawat isa. Samantala kung dito ako bibili sa amin, sa mga supplier dito ng mga electronics, nagkakahalaga ito ng 20 pesos bawat isa. So, nakakamura tayo dahil sa online shopping. Buksan natin mga kabisik para makita. Para makita, mapatotohanan kung magandang quality nito. Kasi marami tayong mga ayusing electric fan. Kalat na, no? Pag hindi tayo busy, gumagawa tayo ng electric fan. Kaya lang, minsan hindi ko na-vlog. Kasi pag marami akong gagawin, nirarush ko na lang, no? Minsan hindi na ako nag-vlog kasi para maapura yung mga gagawin natin. So, ayun, ito na. So, maganda naman siya, no? Maganda naman. Palagi kasi itong mga basic trouble ng electric fan. Bushing, thermal fuse, capacitor. Yung capacitor hindi pa ako nakapag-order. So, ito pa lang. Bali 50 pesos ito. Marami-raming electric fan din maayos nito. Kasi kapag nagpapalit ako ng mga bushing, dalawa na, kabilaan na para balance siya. Hindi yung isa lang yung sira, isa lang papalitan mo. Hindi ako ganun. So, dinadalawa ko na para balance. O masira man, sabay siguro sila. Ito na yon. So, bushing ng electric fan to. Meron na akong lagayan dito. Ayan. Para ganyan. Ayan. Meron dito isa. Ito, tingnan natin ito. 185. 50 pieces na thermal fuse. Ayan. 50 pesos siya, thermal fuse. Para sa electric fan din to. Two amperes siya. Nasa 115 yung heat resistance niya, no? Nasa 115. 2 amperes, no? 2 amperes na thermal fuse. So, marami-rami na ito. Hindi na rin ako bibili nito sa mga supplier dito. 5 piso din ito, yung isa nito, no? Pagkatapos, sa halagang 25 pesos ito doon sa bilihan ng mga electronic parts dito, no? 25 pesos, ito 5 piso lang bawat isa. So, save tayo, no? Nakasave tayo. So, tanggalin na natin ito dito. Bilangin mo, ayan, no? Napakarami niya, no? So, marami-rami na rin yung maayos natin na electric pan ito. So, kung may failure man ito dito, so siguro kung konti lang yun, hindi naman natin maiwasan na may mga factory defect din. Pero bago ito ibenta,
Tinitester naman nila ito, no? Sinusukat naman nila ito kung buhay o patay ito. Kung may mga ano na, busted na. So, hindi na yun isasama sa ano nila, ceiling. So, ito, napakarami. Meron din akong lagayan ito. Ayan. At ito yung isa. Tingnan natin kung pwede siya. Subukan lang natin. At baka magawa natin yun. Kasi matagal-tagal ng standby yun. Yung solar light natin. Putok kasi yung 390 niya. Ito. So ito nga yun. Kaya lang malalaki siya. Malaki. Yung tinanggal ko, yung binaklas ko, maliit masyado yun. Yung sunog na parts. So, nandito yan eh. Baka nandito pa nga yun. Susulan. Ay, nandito pa. So ito yun eh. Ayan, no? Ayan. Ito yun, masyadong maliit compare sa laki nito, no? Nagkamali tayo ng pag-order, no? 1/2 siguro ito. Ito ang liit lang, oh. 180 ito siguro. Pero subukan natin, parehas naman sila 390 eh. 390, oh. Nasa 390, ayan. Kita ba? Kikita ba? Ayan, 390 siya. So, parehas nga ito. Kakulay nga sila, brown, black. So, ito na nga yun. Kaya lang malaki. So, subukan natin ito. Baka naman, siguro, mas matibay-tibay ito. Pero pag ito yung kinabit natin, malamang hindi na ito masisira. Yung ibang parts naman yung masisira nito. So, ang lalaki, oh. Masyadong malaki ito. Ayan. So, ito pa yung mga sira niya. Ayan. Yung mga capacitor niya, putok na rin. Yung sa gagawin nating solar light, nandun yun. Nandun yun sa kahon. Nandun sa kahon na yun. Yung solar light natin na gagawin. So, may papakita ko rin yun pag ginawa natin. Kaya lang, nung buksan ko, hindi ko na na-vlog. Dahil, hindi ko pa alam kung ano yung sira. So, binuksan lang natin. Pero nang makita ko ito, itong putok na capacitor, yan na, tumaas na yung cover niya. Tsaka itong 390 na resistor. Ayan, subukan natin itong ayusin mamaya. Baka naman maayos pa natin. So, para matesting din natin. So, meron na tayong dumating. Ito na lang yung ilagay natin. Compare naman ito. So, ang liit-liit ito. Masyadong malaki yung order natin. So, ayan. Maraming salamat mga kabasic.